Titiwala sa iyo, mga salita mo ay di nagbabago. Ko'y nawawala sa piling mo, parang nadarama sa puso mo. Pangako mo, kamang walang ibang Diyos na tulad mo. Lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko. Noong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Aking buhay, ikaw ang laman sa aking puso. You're the only one. Pag may dumating, magtitiwala sa iyo. Mga salita mo ay di magbabago. Ay tinulad mo sa agila. Yes, my Lord. Pag nang lilipad sa presensya mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang sambahin ko, Panginoong Jesus. Ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Yung buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Never may dumating, magtitiwala sa iyo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mamay dumating, magtitiwala sa iyo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa iyo. Mga salita mo ay di nagbabago. Tayo po'y manalangin, Ama naming banal na nasa langit, ikaw po ay pinupuri namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin sa gabing ito. Dahil binibigyan mo po kami ng pagkakataon na ma-express namin, maipakita namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo at ang pananalangin na isang pagpapakita na kami po ay lubos na nagtitiwala sa iyo, na kami ay hindi humahawak sa sarili naming karunungan, na hindi kami nagtitiwala sa anumang mga bagay, kundi ang tiwala namin ay buong-buo lamang sa iyo, Panginoon. Ano man ang mga problema na dumating sa amin, Panginoon, ano man mga challenges ang aming makaharap sa iyong pangalan, Panginoon, lahat ng ito ay bibigyan mo ng katugunan at tutulungan mo kami na ang lahat na ito ay aming patuloy kami lumakad sa tagumpay na katulad ng iyong ginawa doon sa krus. Dahil sa ginawa mo sa krus, Panginoon, kami nga po ay lumalakad na sa tagumpay. Pagpalain mo po, Panginoon, aming pagsasama-sama ng aming mga kapatid dito po sa Paraclet TV, gayon din ay dito po sa kasama namin po sa Facebook. Dalangin ko po na abutin mo ang bawat isa sa kanila. O banal na Espiritu, hinayaan ka namin kumilos na malaya sa aming kalagitnaan, sa lahat ng dako na maaabot ng social media ito, Panginoon, sa Facebook, ay din sa YouTube, Panginoon. Dalangin ko na ikaw ang patuloy na kumilos, hindi mawawala ng kapangyarihan at ang bisa ng gagawin namin na pananambahan at pagsasama-sama sa pananalangin, dahil ito lamang ang tanging paraan upang mapakilos ka namin, aming Panginoon, upang patuloy na maranasan namin ang isang buhay na masaya at buhay na masagana sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi na maging bukas ang aming mga puso upang mapakinggan ka namin sa aming pananalangin.
Patuloy kang mangusap, hinahayaan namin, aming Panginoon, ang lahat ng pagkakataon, binibigay namin sa iyo. At ngayon, ang aming mga sarili, inuutosan namin na maging bukas ang aming kaisipan, maging puro ang aming mga puso upang matanggap namin ang mensahe mo, ang pangungusap mo sa bawat isa sa amin. O Banal na Espiritu, patuloy na ikaw ang siyang tumulong sa aming mga kahinaan, hindi kami marunong manalangin. Ikaw ang siyang tutulong sa amin upang makapanalangin kami at makapanalangin kami sa pamamagitan mo, Banal na Espiritu. Pinagtitiwala namin sa iyong mga kamay, ang aming pagsasama-sama, maluwalhati ang pangalan ni Jesus sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga sandaling ito dahil tayo po ay binigyan ng malayang pagkakataon ng Panginoon. Wini-welcome po namin ang bawat isa na kasama natin sa ating pananambahan at pananalangin sa hapong ito. Nagpapasalamat tayo, nakasama po natin ang buong pamilya ng Cristobal at salamat sa unang pagkakataon ay kasama natin ang aking anak na si Tres, na galing po siya sa ibang bansa. Tapos na rin, graduated na siya. Isa sa mga answered prayer natin noong nakaraang natin pananalangin ay makauwi si Kuya na maayos, si Tres, at pag-uwi niya siya ay negative. At tunay na tinugon tayo ng Panginoon. Tapos na rin ang kanyang 14-day quarantine na tanggap niya na po ang kanyang diploma kahapon. Salamat sa Panginoon. Ang kapatid natin na si Abigail from Iloilo City, isa pong kabataan. Kasama po natin sa mga sandali ito si Christy. Patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon sa pagbibigay sa kanya ng mga biyaya ng Panginoon upang ating makasama. Taga Nueva Ecija po yan. Si Pastor John na taga Dinalupihan ay patuloy po na ating nakakasama sa panambahan sa Panginoon. Ang pamilya po ni Luisa at ni Marlon Andrade, kasama po natin. Ang ating pong kapatid na si Sister Rosalie Refuerzo, first time po natin makasama sa prayer Zoom. Thank you very much, Sister Ma'am. No, teacher po natin yan sa Orion. Gayun din po ay kasama po natin si Ma'am Vicky, representative po siya na Region 8. At gayun din si Pastor Nino na taga Qatar. Siya po ang gagamitin ng Panginoon upang tayo po ay makarinig muli sa mensahe ng Panginoon bago po tayo tuluyang manalangin. Purihin ang Panginoon, binibigay na po natin ang pagkakataon sa ating Pastor Nino Santiago, ating pong pastor na ginagamit sa Qatar upang tayo po ay lumakas at patuloy na ma-inspire sa mensahe ng Panginoon. Pastor, hindi na po ang mga pagkakataon. Ayan, magandang gabi na sa inyo, no? Hapon pa lang sa amin ay 1:15 ng hapon. So magandang gabi po sa inyo dyan sa Pilipinas at sa mga nakikinig po sa Paraclete TV, ano. I was invited and given 15 minutes na mag-share ng gospel. So I pray na matapos natin yung 15 minutes at hindi ako sumobra sa oras. Ayan, salamat po sa Panginoon. So kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Isang pamilyar na kwento sa atin. So Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Yan, kung nagbubuklat po kayo. Mateo kapitulo 6, mga talatang 9 hanggang 13. Again, Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Kung nandun na po kayo, ganito po yung ating mababasa. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Mag-pray po muna tayo. Ama naming Diyos, ngayon pong hapon, o ngayon pong gabi, dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po kami sa lahat ng aming mapapag-usapan at Lord God, kayo ang magbigay ng karunungan, kayo ang magsalita po sa amin, ma-encourage po kami, mapalakas sa pangalan po ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Bigay ko lang po yung background ng Matthew chapter 6. Bago po yung Matthew chapter 6, anong kapitulo muna? Siyempre chapter 5 muna, no? Hindi naman pwedeng chapter 5. So aatras lang muna tayo ng ilang talata. In Matthew chapter 5, pag umatras po kayo diyan, after na i-discuss ni Jesus yung Beatitudes, may mga
kino-correct si Jesus na teachings sa mga nakikinig po sa kanya. In fact, pag mapansin niyo po yung pong Matthew chapter 5, verse 21, starting verse 21, mapapansin niyo ho doon, nagkakaroon si Jesus ng correction about sa teaching sa murder. Ang sabi doon, you have heard that it was said to the people long ago. Kung may kino-correct siya, ganito yung pagkaunawa niya dati, pero ito ang sinasabi ko. Tapos in verse, naman po, verse 27, sabing ganyan, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. May gano'n, may kino-correct na naman si Jesus na misconception about adultery. And then, in verse 31, it has been said, yan, may mga correction na ginagawa si Jesus. Again, in verse 33, again, you have heard that it was said to the people. Ayan po, tapos yung verse 38, you have heard that it was said, an eye for an eye, tooth for tooth. Tapos, in verse 43, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Tapos may tinuturo si Jesus, ang sabi niya, and nga, even yung kaaway ay dapat pong ibigin. And pagpasok po ng Matthew chapter 6, pagpasok niya ng chapter 6, ito naman po yung introduction pa lang ng Matthew chapter 6, makikita mo na yung warning ni Jesus na meron siyang gustong i-correct about practices ng righteousness. Sabi niya, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Yung pasimula pa lang na yon ni Jesus, meron na siyang warning na inilalatag sa napagtutuwid about righteousness. Ano po yon? Yung una, kino-correct niya yung pong practice about giving. Sabi niya, kung magbibigay kayo, wag nang malaman ng kabila, wag kayong pakitang tao. In fasting, wag kayong pakitang tao. And in prayer, dito po may kino-correct din si Jesus na mga misconception about prayer na pag-uusapan po natin ngayong gabi. Ano po yun? Una, may mga misconception po kasi dyan. Una, yung prayer is just a form. Na akala po ng marami, yung prayer ay form lang. Yung sabihin, more on ang goal ng mga tao, maging maayos yung paano mag-pray, yung setup ng prayer. Ganun po, mas concerned sila sa form rather than the essence. Halimbawa po, dito po sa amin, sa Middle East, yung mga pananampalataya po na nandito, punong-puno po ng form yung kanilang pagsamba. In fact, 5 beses po sila kung sumamba at meron po mga specific na actions po yan. May mga form po yun na ginagawa. Punong-puno ng form and yet, makikita natin na wala naman doon yung essence. Ano pa ho? Makikita din po natin yung misconception na ang prayer is about words. Yung bang parang kailangan magaling kang magsalita, kailangan ay magaganda yung mga sinasabi mo. Kaya nga yung iba ayaw nila mag-pray kasi parang hindi yata ako marunong magsalita, hindi ko yata alam niya. May mga misconception. Pero makikita natin, ang sabi ni Jesus, it is not about words. It is not about words. In fact, pag umatras po kayo ng pagbasa, doon po sa Matthew chapter 6, bago binigay yung the Lord's Prayer, bago yung verse 9, ang sabi ng verse 8 yan, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask. Alam na raw po ng Diyos yung ating hihingin bago pa natin ipanalangin. So it is not about words. Hindi po ito tungkol sa mga gaano yung sasabihin mo. Kasi ano yung pwede mong sabihin na hindi niya pa alam. In fact, hindi mo pa nga sinasabi, alam niya na. So ba't ka pa magsasalita? Ba't ka pa magsasalita? Kung alam na pala ng Diyos, bakit ka pa magsasalita? So ang pananalangin ay hindi po about words. Ito yung mga misconceptions. At nakakalungkot, yung mga misconceptions na yan, ganyan pa rin sa ating panahon. Sa ating panahon, halimbawa po, magpe-pray ka sa isang gathering na malaki. Ako, ayoko mag-pray, hindi ako bagay dyan kasi mga pastor yan o may mga grupo na yan na ito yung mga, hindi ako ganyan eh, medyo hindi gano'n, may image yung dating mo, parang hindi ito tungkol sa form, hindi ito tungkol sa words. Minsan nag-iisip tayo, hindi nga pakitang tao, pero you're concerned about your image. Ano yung iisipin sa'yo ng mga tao? Kaya ayaw natin. So, hindi po ito about form, hindi po ito about words. Ano ngayon ang prayer? Ano ngayon yung prayer? Kaya nga, ang tanong ng mga disciples sa cross-reference na in Luke chapter 11 verse 1, isang disipulo, yung nagtanong, sabi niya, Lord, teach us how to pray. Teach us how to pray. Sabi ng and ang ganda-ganda po ng sinabi ni Andrew Murray. Sabi ni Andrew Murray, sabi niya, Jesus never taught his disciple how to preach, only how to pray.
He did not speak much of what was needed to preach well, but much of praying well. To know how to speak to God is more than to know how to speak to God is more than knowing how to speak to man. Not power with man, but power with God is the first thing. Jesus loves to teach us how to pray. Ang ganda rin na sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. So, ang issue, sabi nga, si Jesus hindi naman niya tinuruan na na mag-preach yung mga apostles. Ang tinuro niya to pray. So, importante talaga na matutunan natin yung ano nga ba yung prayer? Ano nga ba yung prayer? Ang dami-dami kasi nating mga kaisipan kung anong panalangin. Pero let us be reminded, ano nga ba yung prayer? Ano nga ba yung prayer? So, simulan po natin. Ano nga ba yung prayer? So, sa prayer na tinuro ni Jesus. Sabi ganyan, Our Father who art in heaven, doon pa lang sa pasimula, makikita na natin kung ano ang prayer. Our Father who art in heaven, makikita na natin kung ano ang prayer. Ano ang prayer? Prayer is relationship. Ang pananalangin po ay ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maraming tao, nag-iisip sila na ang panalangin ay paghingi. Ito yung isa sa misconception, Parang ang dami nating, gusto natin pag nagpe-pray tayo, kaya nga lagi, ano yung prayer request, ano hinihingi natin, na laging meron tayong kailangan dala na hihingin sa Diyos. Para sa atin, ito yung prayer paghingi sa Diyos. Teka muna, establish natin, ano ba yung prayer na tinuturo ni Jesus? Ang sabi niya, sa pasimula pa lang, this then how you should pray, Our Father. Mula po dun sa salitang Our Father, makukuha na natin kagad na ang ini-establish ni Jesus sa Christ sa kanyang mga tagasunod ay ang pananalangin ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. John 1:12. Sabi ganyan, sa sino man sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Yun lang anak ng Diyos, yung mga sumampalataya sa Kanya. Therefore, nung sinasabi ni Jesus, this then how you should pray, Our Father, established relationship, anak ka ng Diyos. That's why the reason, kailangan mo mag-pray kasi anak ka ng Diyos. Okay? Naintindihan po natin? Ang reason bakit tayo nagpe-pray kasi anak ka ng Diyos. Hindi dahil may ilalapit ka sa Diyos, hindi dahil may kailangan ka, dahil anak ka ng Diyos, you should pray. Okay? Ito yung reason bakit tayo nananalangin. Pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga nakakalungkot pagka wala ka bang kailangan, hindi ka na ba lalapit sa Diyos? Dapat lumalapit tayo kasi ama natin siya. Ama natin ng Diyos. So ang prayer po ay pakikipagrelasyon sa Diyos. And God wants an intimate relationship with us. Gusto ng Diyos ng malapitang ugnayan sa atin po. So dapat when we pray talaga, we enjoy the presence of God. Hindi lang dahil may kailangan tayo. Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sabi, he who dwells. Ano yung dwell? Ang kahulugan po niya sa Hebrew ay inhabit. When we say inhabit, ito yung manahan. Tumambay ka sa presensya ng Diyos. Tumira ka sa presensya ng Diyos. Okay? Ito po yung reason bakit tayo nagpe-pray. Kasi anak tayo ng Diyos. Nakikipagrelasyon tayo sa Diyos. At sa pananalangin, ang ginagawa natin, nagde-develop tayo ng intimacy sa Diyos. Okay? Pag hindi po tayo nagde-develop ng intimacy sa Diyos, hindi po tayo lumalapit sa Diyos sa ating ginagawang pananalangin, teka muna, huminto ka muna kapatid. May problema yan. Baka nagpapagod lang tayo. Baka puro form lang tayo pero wala yung essence doon sa ginagawa natin. Kasi ang pinakamatindi natin na ginagawa dapat sa prayer, inilalapit tayo nito sa Diyos. At hindi naman madamot ang Diyos. Lalapit siya sa atin. So dapat meron lumalapit ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos mga kapatid habang nagpe-pray tayo. Ang sabi ni John Bieber, ang ganda-ganda na sinabi ni John Bieber, sabi niya, the Spirit of God is jealous over us. He doesn't want superficial fellowship but genuine intimacy. Sabi ni Oswald Chambers, the whole meaning of prayer is that we may know God. Yung makilala mo yung Diyos. Ito yung pinaka-meaning ng prayer, yung reason ng prayer. The greatest blessing of prayer is God Himself. Yung pong pinaka-matindi doon. Yung pong sa prayer mo, yung maka-fellowship mo yung Diyos.
At habang lumalapit nga po tayo sa pakikipag-usap natin sa Diyos, makikita po natin dapat umaayos ang ating mga buhay. Okay? Tanong, 10 years ka ng Christian, halimbawa, 10 taong ka ng Kristiyano. Kung 10 minutes ka pa rin mag-pray, teka muna, baka may problema yan. Okay? Kasi ang prayer dapat, lalo tayong lumalapit sa Diyos at habang lumalapit ka sa Diyos, nauuhaw ka sa Diyos. So kung matagal ka ng Kristiyano, pero ang prayer time mo ay hindi nagpa-progress, teka muna, may problema tayo. Dapat the more tayo nagnanais ng presensya ng Diyos. No? Ano po? So, makikita po natin dapat may nagbabago at ang isa po dyan sukatan na nagbabago, umaayos ang ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Correct. Okay? Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na maayos ang relasyon natin sa Diyos kung sira ang relasyon natin sa ating kapwa. Kasi ang sabi, our Father, hindi sinabing my Father, our Father. Okay? Our Father. Hindi lang ikaw nag-iisa sa mundo. Meron ka mga kapatid. Dapat umaayos ang iyong pakikipagrelasyon sa iyong kapwa. Kaya nga ang sabi ng Biblia, no? In Matthew chapter 5, verse 23 to 24, kung maaalala mo, kung maghahandog ka sa templo, maaalala mo na merong nagagalit sa'yo, iwanan mo yung handog. Puntahan mo yung kapatid mo, makipagkasundo ka sa kanya. Imaginein mo, kung nung time na yon na ang mga Israelita ay pupunta sa templo, naglalakad lang yan, hindi gaya ngayon na may sasakyan tayo. Nagta-travel lang yan, ang dala lang yan, siguro kamelyo sa paglalakbay. And then, ilang araw siguro, ilang oras siguro ang kanilang paglalakbay. At pagkatapos maalala na may kagalit, ano ang sabi? Iwanan mo. Hindi biro, iwanan mo. Tsaka ka nalang bumalik. Anong sinasabi natin? Ang totoong nananalangin, ang totoong tao na nakikipagrelasyon sa Diyos, inaalis niya na yung kanyang sarili. Surrender. Total surrender. Lumalapit ka sa Diyos, habang lumalapit ka sa Diyos, surrender. May kagalit ako, hindi mahalaga ano nararamdaman ko. Ang mahalaga, susundin ko ang Diyos. Yun ang sukatan. Naayos ang relasyon mo sa iyong kapwa. Okay? At habang umaayos ang ating relasyon sa ating kapwa, sabi ko nga, tuloy natin, sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Lord God, thy kingdom come, bapa sa amin ang kaharian mo. Dumating sa amin ang paghahari mo. Ito yung prayer. Alam niyo ba ang prayer hindi nagsisimula sa pagpikit ng mata at nagtatapos sa amin? Oo, hindi po. Ang prayer hindi nagsisimula sa pagpikit ng mata at nagtatapos sa amin. Ang totoong pananalangin kasama ang buhay. Ang totoong pananalangin kasama ang buhay, ang sabi, your kingdom come. Kasama yun eh. Yung buhay natin, yung ating buhay, nakasama yan, yung pagsunod natin sa Diyos, kasama po yan. Hindi po pwede na napaka-prayerful mo, pero ang buhay mo sira, hindi pwede yan. Ano sabi nung kanta ng Yano, nung 90s? Banal na aso, santong kabayo. Diba? Nakita ko, merong nagro-rosaryo, pagkatapos sa tabi lang po, sabi ng tsuper, tapos mura pa rin daw ng mura. Wala tayong kinaiba dyan. Kung ang buhay natin hindi nagbabago, pero napaka-active natin sa prayer, sa mga gawain sa simbahan, teka muna, may problema ka. May problema ka. Dapat ang totoong nananalangin, umaayos ang buhay, lumalapit sa Diyos at nakikita sa outward sa pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. Ganyan. Hallowed be thy name. Okay? Sumusunod tayo sa Diyos. At ang kingdom ng Diyos ay hindi lang sabi nga ng Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Meron daw pong galak, merong kapayapaan, merong pong kasiyahan, merong tawag doon, righteousness. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, lalo na yung mag-asawa, tingnan mo yung katabi mo. Oh. Yung may mga kasama dyan, nakikita mo ba yung peace? Nakikita mo ba yung joy? Marami po siyang concerns. Di ba? Pag walang joy, teka muna. Kasi pag nagpe-pray ka, dapat na-i-influensyahan ka ng joy, may saya. Amen. Hindi po pwede yung parang Kristiyano ka, pero bagsak na bagsak ka. Naalala ko si Martin Luther. Si Martin Luther, sabi niya, may kwento sa buhay ni Martin Luther, sang araw daw, lugmok na lugmok si Martin Luther. Pagkatapos,
ginawa ng asawa ni Martin Luther, nagdamit ng itim, yung parang may namatayan. Tapos tinanong ni Martin Luther, sabi ganyan, sinong namatay? Sabi ni Martin Luther doon sa asawa niya, kasi nakadamit na ng itim, yung parang may namatay. Sabi ni asawa ni Martin Luther, sabi niya, patay ang Diyos. Sabi ni Martin Luther, nagalit si Martin Luther, kalapastanganan yan. Hindi kailanman namamatay ang Diyos. Sabi ng asawa ni Martin Luther, kasi sa ginagawa mo parang patay ang Diyos. Buhay ba yung Diyos sa buhay natin? Amen. Buhay. Buhay? Nakikita bang buhay ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Yan. Dapat makita kasi habang lumalapit tayo sa Diyos, habang nananalangin tayo sa Diyos, dapat nagre-reflect yon sa ating mga buhay. Okay po? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yun po. Kaya nga, alam nyo, ito yung maganda eh. Thy kingdom come, thy will be done on earth. After mo na lumapit sa Diyos, after mo na sumunod sa Diyos, na hindi lang puro prayer, kundi kasama yung buhay. Ano yung sabi? Yung kasunod, give us this day. Alam nyo ba, ngayon pa lang yung binanggit, give us this day our daily bread. Ngayon pa lang yung petition. After ng relationship sa Diyos, after ng pagsunod sa Diyos, ngayon ka pa lang hihingi. Give us this day. Ano sabi ng Bible? John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Maraming beses po, alam nyo, pumupunta tayo dun sa second part without knowing the first part. Ano yung first part? If you remain in me and my words remain in you. Ask. Nandun na kagad tayo sa ask. Meron pong premise eh. Ano yun? If, may condition, if, kung hihingi daw po tayo, kinakailangan we remain. Kaya nga, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And as a result, may privilege tayong to ask. Give us this day our daily bread. Bonus na lang po to. Alam yung paghingi sa Diyos, bonus na lang. Yung mga answered prayer natin, na hinihingi natin sa Diyos, bonus na lang po yan. Bakit po? Ang totoong blessing sa prayer is God Himself. Yung makaka-fellowship natin siya, kasama natin siya, maranasan natin ng Diyos. So ito po yung ating encouragement na lumalapit tayo sa Diyos, hindi lamang po dahil may kailangan tayo, kundi dahil mahal natin ang Diyos, gusto natin maka-fellowship ang Diyos, gusto natin ma-experience ang Diyos. Amen po? Okay po, marami pong salamat sa inyo at ngayon po mananalangin tayo. Balik po natin kay Pastor Dino. Maraming pong salamat sa ating kapatid, si Pastor Nino, sa inspirasyon at paalala na napakahalaga sa ating pananalangin. At ang tunay na nagrema sa akin, ang pananalangin ay yung yung pinaka regalo na nakukuha natin sa pananalangin ay ang Diyos mismo. Amen? At salamat sa mga kasama po natin sa Facebook. Marami po sila, di ko na po kayo babanggitin, pero tayo po ay nagpapasalamat na kayo po ay nagbigay ng panahon sa pakikiisa sa ating pananalangin. At ang gagawin po natin ngayon, dahil tayo naman po ay mga anak ng Diyos, sabay-sabay po tayo mananalangin. Sasabihin ko lang po yung item, pagkayari ko pong sabihin yung item, sa inyong pamamaraan ng pananalangin, manalangin po kayo. Pwede nyo na pong buksan ang inyong mga microphones para magkaringgan po tayo at hinaan nyo na lang po para hindi siya mag-echo. Pero buksan nyo po dahil sabay-sabay po tayo mananalangin. At bago po tayo manalangin ay nais ko pong bigyan ng patotoo yung mga nakaraan po natin pananalangin na mayroon po mga nagpapatotoo sa Paraclet TV na yung ating pinanalangin po na halos ma-comatose, na operahan po siya yung taga Leyte po na si Baby Monteliana ay gumaling na po yung sugat niya sa noo, nakakaupo na po siya at nagsisimula na po siya magsalita at tunay na tinuguntay ng Panginoon sa matagumpay na operasyon at yung progressive na wellness niya ay nagaganap niya na po nangyayari na po sa kanyang buhay. Ganyan din pinapasalamatan natin ang Panginoon, yung pinanalangin po natin na test ng COVID na maging negative. Si Ralph Ryan po ay negative po, pati po yung kapatid ni
Leonardo Ison ay nag-negative na rin po katulad ng ating mga ipinanalangin. No? Ilan lang po yan sa mga patotoo na gusto kong banggitin. Ito po ay mag-encourage sa atin dahil tayo nga po ay anak ng Diyos at ang pananalangin ay nagkakaloob sa atin na matamis na ugnayan natin sa Panginoon. At gayon din ay pinapatunayan natin sa ating mga buhay na tayo sinusunod natin ang salita ng Diyos. Dahil ang pananalangin, ang sabi nga ni Pastor Nino, ay way of life. Hindi lang yung pagpikit ng mata, hindi lang natatapos sa amen, kundi every hour, every minute of our lives should expose or should express our prayer life. And that should be our lifetime. Ano? At bonus na lang, dahil alam naman ng Diyos yung ating mga hilingin, pero siyempre katulad natin ng mga ama na, hinihintay pa rin natin na sabihin ng ating mga anak yung kanilang mga request. Ganyan din po ang Panginoon. Nasisiyahan ng Panginoon kapag binabanggit natin yung mga request at yung nilalambing natin ng Panginoon na tugunin niya ang mga panalangin na ito. Sige po, tayo po ay mananalangin na sabay-sabay. Ang una po natin ipanalangin ay patuloy na kagalingan kay Leonardo Alejandro at siya po ay COVID patient na sana po ay gumaling po or gumaling po siya at gayon din si Hardin na siya po ay magkakaroon ng head surgery. Dalangin natin na matagumpay na operasyon. Gayon din yung kagalingan po ni Leonardo. Sige po, ipag-pray po natin. Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Binabanggit po namin at dinadala sa iyong paanan ang kagalingan na ipagkaloob mo kay Leonardo Alejandro. Gayon din po na ihanda ang katawan, maging malakas si Hardin, Panginoon, upang sa kanyang operasyon ay tunay na maging tagumpay ang operasyon na gagawin po sa kanya. Gayon din imit mo po ang kanilang mga pangangailangan upang matugunan ang pananalapi, pati na Panginoon ang kanilang pamilya na maging emotionally stable sa pangyayaring ito sa kanilang mga buhay. Gayon din po ipanalangin din natin sa iba't ibang dako, unang-una sa Pilipinas yung idolatrous worship, no, yung idolatrous worship, yung patuloy na pananambahan ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan na imbis na tumawag sila sa tunay na Diyos na may gawa ng langit at lupa. Nakikita naman natin sa iba't ibang dako, maging sa ating bansa o sa mga lugar natin ay mayroong mga worshiping of idols. Hindi lamang yung mga anghel, hindi lang yung mga santo, kundi mayroon pa sila mga tinatawagan mga tao, may tinatawagan din sila mga bagay na pinaniniwalaan nila na pagsamba. I just rebuke in the mighty name of the Lord Jesus this stronghold of idolatrous worship, Panginoon. Dalangin ko ang iyong kahabagan, ang iyong kaawaan ay sumagana sa buhay ng mga tao na ang pananambahan sa mga Diyos-Diyosan ay tinatalian ko sa pangalan ni Jesus at tunay na ang iyong grasya, ang iyong kahabagan, mercy mo, Panginoon, ay lumaganap sa buhay ng mga taong ito upang sila dakilan Diyos ay makakilala sa iyo bilang kanilang tagapagligtas at manampalataya sila sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Winawasak namin ang gawa ng kaaway na kanyang lukuhin ang mga tao na imbes na ang mga tao sumamba sa tunay na Diyos, sumasamba sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, sumasamba sila sa iba't ibang mga tao, sumasamba sila sa iba't ibang mga bagay at ang kanilang mga pagdiriwang ay hindi umaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Ipag-pray din natin na the spirit na lumalaganap hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo, yung the spirit of homosexuality na nakikita natin sa mass media na sila ay lumalaganap, pati na yung mga napapanood natin sa TV ay ini-entertain ang mga man-to-man relationship at ang iba't iba pang mga kaugnay nito. Dinadalangin namin, Panginoon, sa hapong ito ang hindi lang idolatrous worship, pati na, Panginoon, ang spirit ng homosexuality, ang mga bagay na ito na alam namin na panluloko ng kaaway upang ilayo ang mga tao patuloy sa Diyos. Tunay nga na sa iyong kapangyarihan dahil sa krus na iyong pinagtagumpayan aming Panginoon Kristo, pinapailalim namin ito sa iyong paanan, Panginoon. Dalangin namin na tunay na palayain mo ang mga naaalipin ng kaaway na niluloko ng kaaway, Panginoon, ng kanilang mga sexual drive na napupunta sa maling mga pamamaraan, Panginoon.
Hinihiling ko dakilang Diyos na ang iyong dugo, ang kapangyarihan na iyong dugo ang siyang mamayani sa mga bagay na ito, Panginoon. At tinatalian namin ang espiritong ito, Panginoon, na hindi na ito lumagana pa at dalangin namin na matigil na rin ang mga panoorin sa telebisyon na patuloy na humihikayat sa mga espiritong katulad nito, Lord God. Patuloy natin na hadlangan ang sa pananalangin ang pagtaas ng COVID number sa Pilipinas. Nakikita naman natin na 4,000, 5,000, 6,000 ito at wala nang magagawa ang mga tao dito kahit na ano pa ang sabihin at mga dahil masuwayin talaga ang mga tao, pero tayo na tunay na mga anak ng Diyos, mayroon tayong magagawa. Hingin natin na bonus ng Panginoon sa ginagawa natin na matigil na ang COVID na ito at tuluyan na tulungan ang mga tao na umiwas na sa infection at patuloy na ma-flatten at patuloy na ma-zero, matalo ng Pilipinas ang COVID-19. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We magnify you. Salamat na sa iyong dugo ay kami ay nagsigaling na sa aming mga karamdamang physical, Panginoon. At salamat sa iyong kapangyarihan na kaya mong, na ikaw ay omnipotent God, our dear God in heaven, na kaya mong igupo ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng espiritu. At higit sa lahat itong pandemic na ito, Panginoon, lumalaganap hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Aming dinideklara sa pangalan ni Jesus na patuloy na liliit at mawawala ang bisa ng infeksyon na ito sa sa Pilipinas, Panginoon. Turuan mo ang mga Pilipino na umiwas dito, patuloy na gampanan ang mga health measures na dapat naming gampanan. Ang aming mga tagapanguna patuloy mo na turuan kung paano magiging maayos ang mga local government officials, gawin nilang kanilang mga trabaho at ang bawat pamilya ay mag-ingat sa bagay na ito, Panginoon. Inuutosan din namin ang aming mga anghel na tumulong upang magwakas ang epekto ng COVID-19 na ito sa buhay ng mga Pilipino, Panginoon. At gayon din ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa, malaki po ang numero ng mga overseas Filipino workers, Panginoon, na naapektuhan ng COVID-19 na ito. We just stop them in the mighty name of the Lord Jesus. We decree and declare, Lord God, that the effect of this COVID-19 will be lessened and then totally eliminated in the name of the Lord Jesus. Amen, amen. Patuloy natin panalangin ang ating presidente. Nakikita naman po natin na siya po ay naka-perpetual isolation dahil nga po napakalaki ng posibilidad na siya po ay mahawa sa COVID-19. Pag-pray natin na ingatan patuloy ang ating presidente sa COVID-19 at higit sa lahat, idalangin natin na siya ay makakilala sa Panginoon ng personal, maliban na makilala niya at manampalataya siya sa Panginoon, lahat ng kanyang ginagawa ay walang kabuluhan. So higit sa lahat, spiritual awakening ang mangyari sa ating presidente, mamit niya ang Panginoon at lahat ng kanyang gagawin ay tunay na magtagumpay. Pati na ang ating ang kaisahan sa lahat ng ating mga government officials, yung mga senador, yung mga congressman, idalangin natin sa Panginoon. Aming Amang Banal, dinadalangin namin sa iyo ang lahat ng aming mga government officials sa pangunan ng aming presidente. Una namin dinadalangin ang kanilang spiritual na kondisyon. Alam namin mula sa mga Hudyo, Panginoon, kapag maayos ang spiritual condition ng mga Israel, ng iyong bayan, maayos ang political, maayos ang ekonomiya, maayos ang lahat ng mga different levels ng government, Panginoon, o pati na ang buhay ng mga pamilya, Panginoon, kapag maayos ang spiritual nila mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, we pray that you prepare the heart of our President. And at this point in time, we ask you, Holy Spirit, to open his ears, let him hear the word of God, and let it be planted in a very healthy heart, Panginoon. At tunay naman ang palataya sa iyo, Panginoon Jesucristo, ang aming presidente, at kilalanin kanya sa kanyang buhay, ang kapangyarihan ng krus, ang kapangyarihan na iyong dugo ay maranasan niya sa kanyang buhay, Panginoon, upang mapangunahan niya patuloy ang bansang ito ng maayos at sa tamang kaalaman, Panginoon. Dahil kapag maayos ang spiritual condition ng bansa, magiging maayos ang lahat, Panginoon. Dalangin natin patuloy mga frontliners at ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na kumatagpo at mag-ingat sa aming mga frontliners noong isang
halos 2 linggo lang, Panginoon, ay nagdeklara na sila ay masyado ng toxic, hindi na nila kaya, Panginoon. At sa mga sandaling ito, dalangin namin na patuloy din sila na mananganan sa iyong kapangyarihan at sa kanilang paglilingkod, maging pure ang kanilang paglilingkod upang ang mga puso nila maging masigla, upang maging malakas ang kanilang pangatawan at hindi sila maapektuhan, Panginoon, ng COVID-19. Idalangin natin na mahayag ang graft and corruption sa PhilHealth at dalangin din namin patuloy, Panginoon, ang nangyayari sa na investigasyon sa PhilHealth, Panginoon. We pray that you, our God, will really expose those people who have really did something about graft and corruption in the PhilHealth, Panginoon. Napakalaking pera na nawawala, napakaraming tao ang sangkot. Tunay nga, Panginoon, na pinangungunahan ng dyablo ang mga pangyayaring ito. So sinasaway namin ang lahat ng dyablo, ang dyablo at ang kanyang mga kampo na nasa likuran ng panlulokong ito sa PhilHealth, Panginoon. At sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon Jesucristo, hiniling namin at ang pakikipagdigmaan ng mga anghel ng Panginoon upang mahayag ang katotohanan sa likuran na ito at ang justice will really prevail over these things, Panginoon. Dalangin natin ang nangyari sa Masbate, yung mga tao na apektuhan ng earthquake doon, pati na sa Lebanon, pati na sa iba't ibang lugar na nagkaroon ng pagbaha at gayon din ay pagsabog na gawa ng tao pati na ng kalikasan. O salamat, Panginoon, na nakikita namin ang mga palatandaan na iyong pangalawang pagdating. Salamat, Panginoon, ng katuparan ng mga prophecy sa banal na kasulatan. Dalangin namin, dakilang Diyos, patuloy yung kahabagan ng iyong kaawaan, na ingatan mo ang iyong iglesia, ingatan mo, Panginoon, ang iyong mga anak at dalangin namin ang mga tunay na nananampalataya sa iyo na alam naman namin na automatic dadaloy ang iyong protection, automatic na dadaloy, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po ang mga tao nag-aasikaso sa mga naapektuhan ng earthquake sa Masbate, gayon din sa Beirut, Lebanon, pati na sa iba't ibang lugar na nagkaroon ng pagsabog. Dalangin namin na lumagana patuloy ang iyong kahabagan at ang iyong awa sa bawat isa sa kanila. Patuloy na humipo ng mga tao, mga organisasyon na tutulong upang ang kanilang economic life, maliban sa spiritual nila mga buhay, ay matugunan. Dalangin natin ang patuloy na pagtaas ng employment at dalangin natin na mabawasan ang employment, lalo na ngayon na nagbukas na nasa GCQ na tayo. Dalangin natin na muli ay tawagan ng trabaho upang ang unemployment ay mabawasan. Panginoon, dinadalangin namin na ikaw na po ang patuloy na kumilos at magpala yung mga nawalan ng trabaho. Salamat na binalik mo na, Panginoon, yung jeep. Salamat na nagkaroon na muli ng trabaho ang maraming mga tao na nawalan ng trabaho dahil po sa quarantine na ito. Dalangin namin na patuloy na tumaas ang employment rate na aming bansa at yung mga nawalan magkaroon muli, Panginoon. Dalangin namin na sa kabila ng biyayang ito na mamulat ang kanilang mga mata, na natutunan nila ang lesson, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay na maaasahan sa mga pangyayaring ito, Panginoon. Sa ating pagwawakas, patuloy nating idalangin ang bawat isa na kasama natin sa ating pananalangin at gayon din ay patuloy na pagpalain ang ginagawa natin pagsasama-sama sa Paraclet TV. Wawakasan po tayo sa panalangin ni Pastor Nino. Sige po, manalangin tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa kabutihan mo sa aming Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pribilehyo na lumapit sa iyo at humingi sa iyo, Panginoon, mag-intercede, Panginoon, in behalf of other people, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, we ask all these things, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord God. At alam po namin, Panginoon, na may ginagawa ka sa amin po mga hinihingi, Panginoon. Lord God, salamat po in your time, Panginoon. In your time, tutugunin mo ang lahat at magiging maayos ang lahat in your time. Yes, Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos, at ito pong aming dalangin. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you po. Sige po, at tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Binibless natin ang bawat isa sa atin na narito sa Zoom. Gayon din ang mga kasama natin dito sa Facebook.
At alam naman natin na ang ginagawa natin ay hindi nawawalan ng kabuluhan dahil nag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon. At yung bonus nito, alam natin na tinugon ng Panginoon ang ating mga dalangin. I just bless you in the mighty name of the Lord Jesus. Go, go, go mga kapatid. Amen. Hallelujah.